Magandang araw sa ating lahat mga kasaka, no? Ito po muli ang inyong ka-Farmer Burns. Nagbibigay pugay sa ating mga magsasakang Pilipino dito sa buong Pilipinas mga kasaka. Sa video natin ngayon mga kasaka ay sasagutin natin yung mga tanong ng iba nating kasaka patungkol ito sa ating DIY floater ng ating hand tractor mga kasaka, no? Kung anong sukat ba yung ating tubo at saka kung anong sukat din yung taas niya. At saka yung mga materyales na ginamit natin mga kasaka ay alamin natin dito sa ating video mga kasaka. So tara. So ito yung mga materyales na ginamit natin mga kasaka, no? Unang-una nga dyan itong ating tubo. Saka pangalawa ito namang mulye mga kasaka, no? Itong mulye natin. At saka hindi rin mawawala itong bushing mga kasaka, no? Ito bushing. Kasi dito natin ipapasok yung pin sa bushing. So sukatin natin mga kasaka kung gaano nga ba kahaba ang talagang insakto dito sa ating handle ng ating hand tractor mga kasaka, no? Mula doon mga kasaka sa dugtungan ng ating bushing papunta dito sa dulo ng ating upuan ay sumusukat siya ng 89 inches mga kasaka, no? At saka yung haba niya naman, yung taas niya naman galing sa lupa papunta dito sa upuan niya mga kasaka ay 3 feet, wala 35 inches lang mga kasaka, no? Kasi yung unang ginawa ko ay masyadong napahaba, yun, nasa mga 44 inches siguro yun mga kasaka. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko yung naka elevate na upuan at dito ko nilagay sa flat dito na mismo sa tubo niya. At ito namang ating mulye mga kasaka, ito po yung nabili ko sa junk shop. 350 po yung bili ko nito kasi tinimbang nila 70 per kilo. Umabot ito ng 5 kilo, so ang nabayaran ko nasa mga 350. So yung haba niya mga kasaka is 40 inches, pero not necessary naman mas mahaba talaga. Pwede rin yung mga 3 feet lang kung anong available lang mga kasaka, kasi hindi naman natin napipili yung sa junk shop talaga. Itong bushing nabili ko to sa halaga na 250 kasi makapal to mga kasaka, hindi yung medyo manipis, napakakapal nito. Wala akong makitang iba na kakasya dito kasi yung sukat niya dito mga kasaka is nasa 4 inches and a half, 4 and 3/4. Pag naghanap kayo ng bushing, kung mas maganda talaga dalhin nyo na lang to. Kung hindi nyo naman madala yan, dapat may sukatan kayo kagaya nitong steel tape. Sukatin nyo tong pin kung gaano kalaki, tapos bigyan nyo ng allowance kapag bumibili kayo nitong bushing. Dapat mas malaking konti lang para may allowance sa pagpasok niya dito. So ang ginawa natin dito mga kasaka ay inuna natin ikabit itong bushing tsaka itong tubo. Binelding natin. Tapos ang sunod naman natin ginawa, ito namang mulye, pinasok din natin, kinaltasan natin tong tubo, pinasok natin dito hanggang nakabaon siya ng 7 inches. Saka natin ninelding kasi para mas matibay siya mga kasaka, no? Binelding natin dyan magkabilaan, tapos saka ko na nilagyan ng brace. Ito brace dito mga kasaka, saka brace din dito, at saka ito dinagdag ko na rin to. Ito yung apakan ng paa mga kasaka. Ito yung ano lang to, lumang handle ng bike dito sa nakita ko, kaya ito na lang din yung nilagay ko. Tinuhog ko na rin to dito sa kanyang brace. May brace din tayo dito mga kasaka, dagdag suporta kasi masyadong mahaba yung kanyang tubo doon.
para hindi siya madaling mabend mga kasaka, no? So itong ating upuan mga kasaka, ito ay hinulma lang natin, kahoy lang ito mga kasaka, no? So ano pa ba? Itong lalagyan ng talian ng lubid mga kasaka. Ito po ay 3/4 na tubo mga kasaka. Tinuhog ko rin to dito. Pinutasan ko tong malaking tubo para mas matibay siya. Kaya ko siya binilding. Tapos nilagyan ko ng stopper. Bolt lang to mga kasaka, no. Binilding ko lang dyan para yung lubid ay hindi siya tawag dito, hindi matatanggal. So madali lang siyang gawin mga kasaka. Matibay naman siya kasaka kahit wala na itong shock absorber. Kahit itong molye lang, matibay naman siya kasaka kasi subok ko naman to. Ginamit ko na to dati doon sa aking palayan. Pero kapag merong shock dito mga kasaka, mas mahirap siyang idiin, mas matibay siya, mas kaya niyang buhatin yung mas mabigat. So ito yung apakan mga kasaka. Dito naman yung suklay natin, apakan din natin dito. So mas mapapadali yung trabaho natin mga kasaka kapag meron to mga kasaka kaysa naglalakad tayo. So ayun lang po mga kasaka, no. Sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan. At kung may karagdagan pa kayong mga katanungan mga kasaka, i-comment nyo lang sa baba at pipilitin natin bigyan ng kasagutan. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon mga kasaka, pakisuyo naman ang isang like dyan. At saka kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe na rin natin channel Ka Farmer Burns. At hit mo na rin yung notification bell at nang magkita-kita pa rin tayo sa mga susunod kong video mga kasaka. Mabuhay tayong lahat ng mga magsasakang Pilipino.